Ka-Express, Gilas Pilipinas muling nag-viral matapos ang Day 7 practice kung saan kitang-kita ang biglang pag-angat ng athleticism ng frontcourt. Kung dati ay si Japet Aguilar lang ang inaasang high flyer at provider ng highlight reel plays, ngayon ay parehong nag-iingay online sina Quentin Malura Brown at ang nagbabalik na si Kai Soto dahil sa sunod-sunod na dakdakan at explosiveness sa training. Kasama pa sa AJ Edu na unti-unting bumabalik sa full form. Malinaw na mas mataas ang level ng energy, mobility at vertical threats kumpara sa mga nakaraang taon. At ayon sa mga nakasukses sa closed-door sessions, ramdam na ang bagong identity ng Gilas, mas mabilis, mas maliksi, mas versatile sa shaded lane. Si Kai ay nagpakita ng solid rim running at mas improved na finishing kahit under pressure. At si QMB naman ay naging instant fit gamit ang lakas, timing at motor para makatapos ng plays at magbigay ng interior defense. Samantala si AJ Edu ay muling naging anchor sa help side rotations, nagpapakita ng kombinasyon ng tangkad at timing na matagal nang nakikita sa Gilas frontcourt. Gayunpaman, sa kabila ng pag-angat ng bagong trio, may mabigat na balitang bumabalot sa kampo. Posibleng ito ang last hurrah ni Japet Aguilar sa ating national team. Matagal nang usap-usapan na papalapit na ang kanyang pagretero mula sa Gilas duties at kung tuluyan nga itong mangyari, ito ang magiging formal na pagtatapos ng isang makasaysayang era ng athletic big man. Pero kasabay nito ay ang pag-usbong ng bagong henerasyon na handang-handa ng pumalit. At ang magandang balita, kahit mawalan man ng isang Gilas legend, mukhang secure na ang frontcourt ng ating national team. Tatlong batang big men ang nasa peak ng kanilang physical prime na bumubuo ngayon ng court, AJ Edu, Kai Soto at QMB. Lahat sila ay may kanya-kanyang strength, shot blocking, mobility, vertical spacing, finishing at defensive versatility na nagbibigay daan para sa mas modernong sistema na gustong patakbuhin ng coaching staff. At ito ang dahilan kung bakit sinasabi ngayon ng mga fans na super lakas ang frontcourt ng Gilas. At ang tanong, masusunod kaya ng Gilas ang hype at madadala nila ang explosive frontline na ito sa susunod na FIBA window? Ang Day 7 practice ng Gilas ay nagbigay ng malinaw na picture kung gaano kalaki ang transformation ng interior identity ng national team. Tatlong pangunahing haligi ang dahilan ng biglang pag-angat ng frontcourt, ang pagbabalik ni Kai, ang mabilis na integration ni QMB at ang steady presence ni AJ. Kapag iniisa-isa ang kanilang roles, strength at system fit, mas nagiging malinaw kung saan dinadala ang bagong direksyon ng Gilas. Simula kay Kai, malaking bagay ang kanyang presence sa loob, hindi lang dahil sa kanyang height, kundi dahil sa mas improved na rim running at finishing under pressure na kanyang binibigay. Ang timing niya sa pag-roll, ability mag-catch on the move, at kaya niyang mag-finish kahit sabay-sabay na dumepensa ay nagbibigay ng floor geometry. Para sa team na gustong magpatakbo ng mas mabilis na half-court sets at mas efficient na pick-and-roll actions, malaking upgrade ang pagkakaroon ng 7'3" big na may ganitong skill set. Dahil mas umattract ng help defense si Kai, nagbubukas ito ng spacing para sa mga guards at nagpapadali ng read sa opensa. At sa kabilang banda naman si QMB, ang naging big surprise ng camp, ang kanyang lakas, motor at interior defense ay punong-puno ng value para sa Gilas. Matagal nang kulang ang ating national team ng local eligible big na kaya ang parehong depensa at mag-finish sa taas. Pero sa loob ng ilang araw, nagpakita sa QMB na fit siya sa sistema mula sa hard rolls hanggang sa pag-contest ng shots sa ilalim. At dahil dito, nagiging flexible ang frontcourt combinations, Kai QMB para sa rim protection, AJ QMB para sa mobility, Kai AJ para sa length at versatility. Ang ganitong lineup options ay mahalaga sa modernong FIBA game kung saan mabilis magpalit-palit ng pacing at style ang mga kalaban. At si AJ Edu naman ang stabilizer ng trio, naka-highlight ang help side rotations at defensive timing niya na sharing backbone ng defensive scheme ni coach team. Ang value ni AJ ay hindi lang sa blocks o rebounds, kundi sa ability niyang takpan ang gaps, magbasa ng drives at mag-react bago pa mabuo ang play ng kalaban. Kapag pinagsama siya, kay Kai o kay QMB, siya ang nagbabalanse sa strength nila. Either pinoprotektahan si Kai sa switches o sinisiguro na consistent ang defensive structure kapag si QMB naman ang nasa loob.
Habang lumalakas ang trio, may mabigat na emotional backdrop. Posible nang less hura na ito ni Japet Aguilar sa gilas. Mula sa analytical standpoint, ito ang tanda ng paglipat mula sa era ng individual highlight dunks papunta sa era ng collective system-based frontline. Si Japet ang poster boy ng high-flying gilas identity. Pero ngayon, lilitaw ang bagong henerasyon na binubuo ni Kai, AJ at QMB, mas bata, mas athletic, mas pangmatagalan. Well, sa kabuuan, nasa gitna ang gilas ng malaking evolution. Hindi na sila umaasa sa individual spectacle, kundi sa system-driven execution at structural dominance. At ang Day 7 practice, ang unang senyales, na handa na ang bagong frontcourt ng gilas. Building on the Day 7 practice analysis, mas malinaw ngayon kung paano magbabago ang kabuuang identity at pacing ng gilas dahil sa bagong frontcourt core. Sina Kai, AJ at QMB ay magbibigay ng modern, versatile at system-friendly na combination. Ang susunod na tanong, paano isasalin ang individual strength nila bilang tunay na advantage pagdating sa FIBA level na kalaban? Unang punto, malaki ang itinaas ng defensive ceiling ng gilas dahil sa tatlong batang bigs na ito. Noon, heavily dependent ang ating national team sa verticality at instinct ni Japet bilang last line of defense. Pero ngayon, ibang klase ang pinapakita ng bagong trio. Hindi lang shot blocking, kundi layer defense coverages. Si Kai may haba na kahit hindi tumalon, nakaka-intimidate na ng drives. Sa AJ may timing at rotations na nakakasara ng lanes bago pa mabuo ang opensa. Sa QMB naman may lakas at physicality para hindi basta maitulak sa ilalim. Dahil dito, pwede nang mag-switch, mag-hedge at mag-drop coverage sa gilas depende sa kalaban. Isang flexibility na bihira noon. Para kay Coach Tim, ito ang nagbibigay sa kanya ng mas malawak na tactical menu para humaharap sa perimeter-heavy teams at traditional post-up big men. Sa opensa naman, lumalakas ang tendency ng gilas para sa mas mabilis at agresibong rim pressure. Yung mga dunk highlights ni Kai at QMB sa Day 7 ay hindi lang pang-viral, indicator sila ng solid vertical spacing. Ang vertical spacing ay nagpipilit sa depensa na bantayan ang lob threats at dahil dito, lumuluwag ang driving lanes ng guards. Isa ito sa mga problema ng gilas noon. Pag sobrang siksik ang paint, hirap silang kumontra sa length ng kalaban. Pero ngayon, dahil may frontline na kayang umakyat, mag-roll ng malakas at mag-finish sa taas, mapipilitan ang depensa na mag-commit ng extra defenders sa ilalim. At ito ang nagbubukas ng floor para gumana ng buo ang sistema ni Coach Tim. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.